Good evening sa lahat na nakikinig ngayon. It's Saturday again. And from 7 to 8, we come to you as Senior City Kwentuhan. Brought to you by Education Network Philippines, particularly our Adult Learning and Education Program, Senior sa panahon ng COVID, and Lapis Siso Channel. And in case may napapaking kayong konti mga sirena at ano, May fire alarm may next sunog po sa aming kapitbahay. But the show must go on. Hindi naman po, mukhang it's under control. It's just an electric fan na nasunog at nasunog rin ang kutsyon. Pero anyway po, today, Gombursa. ang episode po natin is about faith and commitment. Bakit? Kung hindi po nyo alam, sa kasaysayan at sa kalendaryo, ang February 17 po ay Gombursa Day. 17 of February. Yeah. Oh, at originally, maliban sa ang topic ay Gombursa, sana today rin po ay magsisimula yung unang Atin ito. episode ng may radio program o teleradyo program sa Radio Veritas, same time, Saturday, 7 to 8. Doon sana ako sa unang half because pag-uusapan yung atin ito, yun ang pangalan ng programa. Mamaya na lang natin pag-usapan. So in the meantime po, ang ating focus ngayon ay faith and commitment. Let me start po ng ating slide, title slide. Yan. Well, siyempre, ang ginamit po natin ay yung recent, medyo had a good buzz, sumikat, maraming interested, nagkaroon ng parang awards pa, at even nag-showing abroad, yung film ng Gombursa ni Pepe Jokno. Ganda. Kaya shoot po na yun ang unang pag-uusapan natin. Hindi lang yung pelikula, kundi ano ba talaga yung laman nun at anong ibig sabihin itong papel ng simbahan, particularly mga pare at obispo tungkol sa commitment or baka engagement at pakikisangkot hindi lamang sa simbahan, sa religion, kundi sa social issues and national issues, including the big issues sa Gombursa, yung sense of Filipino identity, building a nation. No? Yes. So, pag-usapan po namin ng konti ni Girlie and then we will move on to the other topics. Sa intro mo, Girlie, anong gusto mo unang sabihin? Ano nga ba ang naging sanhi ng pagiging bayani? Saan nagsimula ang Gombursa? Bakit tatlo agad silang pari na na-martyr? Okay, mga katanugan. Ang gagawin po natin, mabuti meron kaming Gen Z dito sa bahay. Na-download ko yung isang 2-minute trailer ng Gombursa. So sa mga hindi po pa nakapanood, actually, well, too late to ang announcement. Kasi ngayong gabi po may libreng showing sa Metropolitan Theater. At may mga kaibigan kami nagtatanong, meron pa bang showing yan? Ewan ho natin. Pero sige, palabas mo na. Trailer and then magko-komentaryo po kami ni Girlie. Deben saber el lugar que dejen de promover estas ideas radicales. Ideas liberales. Hindi radikal, liberal. Pinaglalaban natin dito ay ang pagkakapantay-pantay. Ekwalidad para sa lahat ng tubong Pilipinas. Filipinos. La iglesia les hemos enseñado. Les enseñan a los indios a creer que son más de aquello para lo que han nacido. Mula sa simbahan, kaping pumalag sa lipunan Kung sinong Espanyol at kung sinong hindi. Ito na Christian de la España! Ay nakaranas ng pangmamalupit ng mga fraile. Mga fraile na kung makaasta akala mo sila nagmamayari ng isla sa tayong mga alipin lamang nila.
Panahon ng musika ng liberalismo ang mga fraile, hindi ba? Nagbabago. Sasama pa kayo. Walang ginapaalam. Pepe. Yung mga maraming sasali sa akin. Huli natin alagaan ang liwanag ng kanyang kamatayan. Yan natin iaalay ang ating buhay natin. Uy, mag-iinit siya ang ating pagkamatay para sa iba. Galing. Para sa liwanag ng buhay. Anyway, Deben ay, saber, naulit. Okay. Bakit ho February 17? Kasi nga, wow, Kasi nga- 100 years Yes. ago, yung ginarote sila. Grabe siguro yun, ang sakit, no? Siguro Yung mga- si Father Mariano Gomez, Jose Burgos, at 72 Jacinto years Zamora. old lang daw si Father Gomez. O, siya pinakamatanda. Ay si Si Burgos, Burgos. mga 30 plus lang at si Zamora. So, hindi naman ito yung actual picture, pero na-pick up ko lang sa internet. Ganyan ang setting. Nasa bandang luneta, aakyat ka ron, tapos talagang dahan-dahang pinipihit yung garote hanggang mag-break ang iyong neck. Grabe, ano? Cervical. Oo. Tapos, ang nanonood dyan Ang ay si camera. Jose Rizal na 10 years old pa lang siya. Mamaya natin pag-usapan yung relasyon kay Rizal. Magsimula muna tayo dun sa Gumbursa. Ano ho ba ang kwento ng Gumbursa? Hindi lang tungkol sa martyrdom ng tatlong pare, Ay, yung pagiging Pilipino. kundi kailan nagsimula yung pagmumulat, yung sense Yung ng mga iba't ibang tribo, iba't ibang lingwahe, Tagalog, Kapampangan, Ilocano, Bisaya. Kailan nagsimula sila mag-isip na tayo ay Pilipino? Doon sa isang maganda rin ng documentary na pwede yung panoorin sa YouTube, lamang 50 minutes ho kanyang National Historical Commission. Maganda ang initial na sinabi po, nung panahon ng Kastila, siyempre may mga umaalma rin, may mga nagpo-protesta. At ang original basis ng protest, meron bang mga social issues? Kinukunan sila ng tribute o pinagtatrabaho. Pero ang isang pinanggagalingan ng kanilang protesta at ginagamit na lengguwahe ng protesta, religious. Pero hindi pa Catholic religion, kundi yung native religion. So yung mga rebellion ni Tamblot, mga ganon. sa Daguhoy. Oo. Pinakamahaba. Kaya yun ay mas malapit to kay Gerly dahil mga babaylan kasi sila ho ang dating religious leaders. Siyempre pagdating ng praile, sabi nila, oy, kalabang yan, pananampalataya, pagan yan. Kaya gusto nila maging Roman Catholic kayo. So yung early rebellions po, religious pero native religion against this Western colonial Spanish. Roman Catholicism brought by Spain. Mga However, Friday. nagsimula ang film ng May mga si Hermano Pule, si Oo. Apolinario, Ah, Pule, Hermano Pule. Anyway, kasi nga, sa halip na babaylan o native religion ang ini-invoke, si Hermano Pule ay gustong maging Katoliko, hindi lang Katoliko, gusto niyang Apolinario de la Cruz. ang buong pumasok pangalan sa niya. mga religious order. Kasi nga, yun ang yun na, parang tinanggap na nila na magbabago na ang religion sa Pilipinas. It will be Catholicism, hindi na yung native pre-colonial religion, mga tulad ni Gerling, mga gusto babaylan. Pero, shut off sila. Parang bawal pumasok sa religious order established by Spain, although kumukuha na ng tinatawag na Indio, mga native.
Kaya si Apolinario de la Cruz, tinawag ni Hermano Pule, nagtayo ng sarilang Cofradia del Sagrado Corazon yata. At marami siyang na-recruit. Pero yun na nga, laging sinusuppress, binabanatan. Kaya at some point, nag-rebellion na rin sila. Pero na-massacre sila. Interesting po para sa amin ni Girlie, kasi po, pagpapasok kayo ng Quezon, particularly Lucena, di ba? Makikita nyo may estatwa ron si Hermano Pule. No? Taga Quezon siya. Kaya nung una namin nakita, ay magandang sinimulan ang film, hindi agad sa Bumbursa, kundi may earlier effort ng natives, ang tawag na Indios, ay gustong maging kasapi ng mga religious institutions and order, pero excluded. Tagalog ba si Ay? Apolinario de la Cruz? Kaya, Barrio Panda. okay. So, yun ho ang first part pa sa kalye. Ngayon, ang susunod po, bago Bumbursa, ang dati po, kasi nung ako'y nag-aral ng Master of Arts, History, sa Ateneo during summer, ang professor ko ay si Dr. Domingo Abella. Siya ang nagsasabi noon, alam mo Ed, yung iba ang tawag ng anachronistic, inisip pag Pilipino, native, yung kayumanggi. Sabi niya, ang unang gumagamit ng Pilipino ay hindi naman kayumanggi, hindi Indios. Ang unang gumagamit ng Pilipino ay Kastila, pero born in the Philippines. Pag ikaw ay born in Spain at pumunta lang dito, ang tawag ay Peninsulares, kasi Peninsular Spain. Pag dito, Insulares. Sa Latin America, ang tawag niya Criollo. Ayaw ko kung anong ibig sabihin. Parang the sons of the native. No? So, ang mga unang, sabihin natin, pari na may sense ng Pilipino, kami hindi Kastila, were actually Spaniards or at least Spaniard mestizos. At ganun rin sa film, bago pumunta kina Bumbursa, ang unang kilala ay si Father Pedro Pelaez. Talagang scholar, bright, at siya parang naging disipulo niya, si Jose Burgos, pinaka-bright niyang student. However, Si Gomez din ata. o baka, pero however Si po, Piolo Pascual ba yun? oo, si Pedro Pelaez, ang naalala nito ay si Piolo Siyempre, Pascual. kung sino yung pinanood mo sa sine, yun ang tumatatak sa ano mo eh. Sa Kasawa, ano, Ano? sa Kasabay Samang palad, namatay siya. nag-earthquake ang Oo. Manila, no? Tabunan ata siya no. Oh, nasa napuho nasa loob ng at simbahan. namatay si Pedro Pelaez. Kaya sumikat ang susunod na pagka-intellectual leader, and that was Jose Burgos. And at the same time, may contemporary po siya. You should not see only yung religious. May mga what they would call later ilustrado, mga elite, secular, na nagsisimula rin mag-isip na Sana nga napanood na ninyo oo, kasi sana yung mapanood. kasi ang gagwapo ng mga artista. Ano ka ba naman? Kagwapuhan ng artista ang inisip mo. Para ma-attract ang mga tao na malaman ano ba ang kasaysayan natin. Okay. Kasi kung hindi naman mga artistang sikat, alam mo naman ang mga Pilipino. Sa bagay, yun ang sabi nga ng mga historians. Ang nagustuhan nila rito, maliban sa faithful to history, naging dramatized, naging artistic. So, maraming na-appreciate ang papel. Importante yun. Kung gusto mong matutuhan ng kabataan at saka ng mamamayan ang kanilang kasaysayan na dapat nating balik tanawin. Kasi yun nga, siyempre 1872, parang ang tagal na, no? 100 years ago. Pero 100 more. It should Kasi be more. 1972, ikwento ko mamaya. Okay. Kung may kwento ka na, kasi sige. malapit na. Malapit to. Ikaw naman, girly. Yung binanggit ni girly kanina, nung sila ho ay wag na natin ikwento yung the rest, panoorin nyo. Nung sila'y ginarote na, nandun ang Batang Rizal, nanonood.
sa Luneta. And mukhang naantig siya ng husto. Kasi yung kanyang elder brother, si Pasiano, ay Kasama doon kasama sa ron sa mga Cavite Mutiny. parang rebelde rin, no? At when si Rizal wrote, akala ng iba, no, Libetan, hindi, yung El LP. Filibusterismo, Mm. idinedicate niya Doon sa sa tatlo. 3. At sinabi nga pa niya na kung hindi nangyari ang Gombursa at hindi pinatay at hindi niya lalaman, baka si Rizal magiging pari rin at Jesuita. Pero mula noon, naging ano siya. Remember yung doon sa trailer, radical ka, hindi, liberal. So Ano that time, nga ba ang ibig sabihin ng pagiging liberal ng panahon na yon? kasi ngayon pag radical, parang leftist, revolutionary. That time, to be Liberal. liberal was already radical. Bakit? Conservatism eh. Hindi lang conservative ang thinking, napaka-super conservative religion. So to be liberal meaning free thinker, yung free speech, individual choice, Okay. pluralism. Okay. So yun Too ang many concepts. Magkwento mas- na lang tayo ng mas simple. Hindi, pero Oh. kaya niya ang point ni Rizal nung dinedicate niya. Interesting po yung Gobernador General ng Spain wanted Si Izquierdo. the Archbishop of Manila to defrock them. Para ba ideklarang mga erehe yan, hindi yan pari na. Pero sabi niya, wala naman silang ginawang laban sa faith. No? Nagkataon lang na dahil nagsisimula na ang rebellion, yung mutiny sa Cavite, isinabit sila. Kaya sabi niya, kahit paano ang simbahan nun, kahit Kastila rin yun, and he still believed in colonial rule, pero hindi naman niya maatim na i-declare itong mga pari ito na anti-Catholic. At pangalawa, sinabi rin ni Rizal, hindi masasabi natin sila'y conscious kasama ng conspiracy ng rebellion. Pero, May tanong ako. kasi hindi pa natin nare-research yan. Itong mga naging martir ng simbahan, nirecognize ba sila ng Vatican? santo, hindi. Hindi pa huli ba para iharap natin na dapat naging sila? Na-recognize Gusto kasi mong may kampanya, okay lang. hanggang sa huli pari sila ng Catholic Church. Oo. Anyway, tanong ko lang yon kasi nag-iisip ako kung ako ay nandito sa 21st century. Ang dami-daming nagiging santo or at least nare-recognize. Pero tayo lang ang nagsasabi na mga martir natin ang Gombursa. Ang malinaw, bayani sila. Heroes. Oo. Pero whether saint in the religious tradition, mukhang walang nag-praise niyan. At mahirap. Bakit? Yung si Jacinto Zamora Oo. ay sugarol. Pero si Mariano Gomez at si Jose Bugos mukhang straight talaga. Pero yung pangatlo, kaya nung siya hinuli at napatay na nawala sa isip, di ba? Na parang naging na-shock siya. Na-shock. Parang, Kaya, anyway. pero sabi nga, yung pagkahiro mo, hindi dahil sa ganong kakos na ginawa, kundi yung ginawa sa iyo sa ngalan ng paniniil ng colonial rule against the emerging nationalist scene na Pilipino. May pangalawang gusto ko idagdag lang. Ano yun? Yung may isa yung mukhang Indio. Yung nakikinig doon sa mga kwentuhan ng mga fraile. At pati ng mga elite na nung sabi tinanong siya, sino ka? Hindi niya sinabing ako ay Pilipino. Indio, kundi Tagalog. Ganun eh. Hindi pa yung sense ng Pilipino. Pero sa huli, sumama siya sa katipunan. Yun ang magandang message doon eh. Parang quiet lang siya. Ang sikat dito ay religious leaders, the priest, Gombursa, but later, ang talagang rebelde. Ibig sabihin, it takes time and it takes several incidents for you to realize ano nga ba ako? Kasi pinanganak ka sa Lukban, bawa si Hermano Pule, gusto niyang maging pare pero native.
Si Bonifacio nga, ang tawag niyang unang hari ng Katagalugan. Hindi niya Ah. sinabing ng Pilipinas eh. Kasi wala pang konsepto ng Pilipino. Kasi nga, di ba, archipelago tayo. Mm. Iba't ibang mga rehiyon, iba't ibang isla. At wala pa naman ng internet para magkausap-usap. Pero ang punto nga dyan sa ating team, faith and commitment, Oh, at related sa team nating lifelong learning. yes. Learning Mm. takes time. Hindi overnight dramatic agad. Okay. Cumulative, iba-iba, na maraming influences. Mhm. Pero we could say na learning to be Filipino and to say, kami Pilipino, Mhm. it took a while, no? May Mhm. mga early rebellions, pero ang nakikita natin, Mm. yung may elite na Mm. Pilipino rin ang Oo consciousness, naman. pero malaki ang papel Ng, ng Gombursa. Mhm. Naka-influence nga hanggang So, sa kailangan si Rizal, balagi. si Rizal ang tinuturing na Oh, the first Filipino, yung conscious Oo. na conscious siyang na is- Filipino and as an Indio. Mhm. Pero by the way po, just to show you yung gradual originally ang Filipino ay Spaniard, Mhm. pero born in the Philippines. Insulares. Ang susunod ay mestizo. Okay. Pero ang mestizo, hindi mestizo Espanyol. Ano? Mestizo in Czech. Ang Ah. tawag dati sa mestizo, Ay. Chinese mestizo, like Rizal. Oh. Like me. Oh. Hindi yung Kastilang mestizo. Paano Pangatlo na lamang yung Indio na, Indio. yung Kayumangge, Ah. Kaligatan. So yung sense ng becoming Filipino, asserting the Ano nga ba title. sinabi ni Benedict Anderson tungkol doon? Imagine community. Imagine oo. political community na Oo. you will never meet everyone, baka iba pa ang Mhm. mother tongue ninyo. But you imagine na tayong lahat ay belonging to one political community, meaning hindi ethnic, multi-ethnic nga eh. Mhm. You can be white, you can be mestizo, Mhm. So yun po ang kaya ako gustong i-link lang sa ating tema. It takes a while yung mag-develop ang consciousness, pero hindi lamang sa literature, sa usapan, Pero kung actions. yun nga, pupunta tayo sa history, parang lumalabas na kailangan laging may martir. Well, unfortunately, mukhang Kasi kahit sa pag ni-review mo pa long before the Gombursa became part nga ng nation building, pag pumunta ka dun sa iba't ibang maraming isla na may mga rebellion, parang ang haba, no? Tapos talagang mag-aalay ka ng buhay mo. in fact, on the Christian tradition, may sense yan na marami talagang martir. At ang tawag nun, the blood of martyrs is the seed of Christians. Ay, nako. Parang dinidilig ng dugo ng mga martir ang binhi ng pagka-Kristiyano. Ganito rin ang binhi ng pagka-Pilipino na yayabong eventually sa full-blown na ang most articulate expression ay si Rizal, kaya considered the first Filipino. At hindi lang ho sa sa Pilipinas, ang mga Malaysians at Indonesians, kinikilala siya. ang tawag sa kanya, The first Malay. Okay. Kasi nga, bagamat Chinese mestizo, pero Malay. Alam ba yan ng mainland China? Iba pang usapin yan. Pupunta tayo mamaya sa issue na ng atin ito. Yun. Let's go there. Eto, ano nakita naman? ko. Pupunta na tayo. February 17, 1872. Okay. February 17, 1972, before martial law. Okay. Ako po, Ay. na 4 na taong palang pare, Okay. nagiging dahan-dahang driven by faith to have a preferential option for the poor. Sino ba yung monumentong yan? Ayan, yan ang monumentong ginawa ni Solomon sa Saprid tungkol sa Gombursa. Kaya may... Bakit parang isa lang? Ayun, yung nabala. Nakatungo na. Ito si Burgos talagang standing firm. Oh. Pero yung iba talagang bagsak. Baka lalo yung isa makasiyasinto yun na nanlumo si na. Zamora. Nagmarcha ho kami mula sa
Kapatiran kaunlaran pa dyan sa bandang Lerma, Mhm. mga Student Catholic Action, Mhm. Student Christian Saan Movement. exactly yan? Ay ngayon, opposite na ito ng Ano? dating Congress, yung Ano? National National Museum. Museum. Oo. Okay. Yung, Pero ito, yung may rotonda. pero ito yung nilipat dyan. Dati yan, nasa harap ng Na- Manila Cathedral, Plaza Roma. Ayan. Doon kami nagmarcha mula sa Lerma Mhm. hanggang doon sa harap ng Mhm. Manila Cathedral. Umakyat pa rin yung ibang mga rallyista, dala-dala ang flag namin. At dineklara namin Eh, kami. bakit inilipat dyan? Siguro mas magandang lugar. Okay. O baka nga ang simbahan ay ambivalent tungkol sa... Tungkol sa kanila. Kasi parang sampal din yan no? Oo. Na naging martir itong tatlong pare Oo. dahil sa sinabit sila ng mga praile. Wala naman silang kinalaman dun sa Cavite Rebellion. Ang interesting rito, girlie, So dyan, nagiging martir ka dahil may nagsumbong at idinawit ka. may konting ganun Ang Parang wala ka namang kasalanan, kaya lang dahil galit sa iyo yung Hindi ibang... naman. May idea ka. Hindi ka nag-rebelde, pero ang idea mo, nire-represent rin ng rebelde. Kaya ikaw ay isinabit. Kaya mahirap ding maging intellectual, di ba? Hindi, depende kung kung panahon mo, parehong ideya, pero may iba will take action na illegal. Ang reaction sa'yo, hindi sa ideas mo, kundi doon sa action nila. Paano yan? Pagpunta natin na doon sa West Philippines. Kaya nga, yun. Wala naman tayong inaasam na makikipag Gusto natin ay digmaan. peace. Pero Magbibigay lang tayo ng tulong, pamasko sa mga mangingisda at Philippine Coast Guard. Tapos iisipin nila na pinoprovoke mo sila. Well, sorry na lang. Nako. Anyway, sa slide po ito, gusto ko lamang pong alalahanin yung ilang kasama namin doon sa marchang yon na ngayon ay pumanaw na. Sino? Si Dave Albano, si Father Dave Albano. Si hindi ba? Jason Montana. Oo, siya ay Makata. Underground of Tapos si Carlos Tayag. Okay. Na desaparecido hanggang ngayon hindi alam kung saan. Sino At pa? si Jerry Aquino, kaibigan natin. Yes. Siya ho naman ay Philippine Independent Church, Agripay. Si Father Jose Naku, na doon, Lasalet. Pero ang marami na kasama doon, mga seminarista, may urban puri, Uzoto, may mga estudyante nga, sabi ko, SCA. Kailan pa yun? Yun, February 17, 1972. Soon after, magmamarsalo na. Pag September yung martial law. No, pero August, kasi nangyari ho yung yung Plaza Miranda bombing, nag-declare ng suspension of the writ of habeas corpus. So August 21, nag-establish ng formal Congress ang Christians for National Liberation. Ay, wag mo nang tanungin. Ay, hindi yun. Legal na legal kami noon. Iba na ngayon ang CNL. Kasi sinasabi nila napaka-radical ng CNL. Oo nga Sobra nga yan ngayon. Magka-radical rin naman kami noon. Pero legal pa kami noon. Okay. Agosto pa lang noon Okay, basta yung mga nakikinig, ito ay martial law, sorry ito yung na lang. mga pagbabalik tanaw at sinasabi natin na may mga nasangkot na mga kaparian at ngayon ay sila'y pumanaw na. At ating binibigyan pugay ang kagitingan nila sa pagbubuo ng isang dakila at dalisay na bayan. Para na akong Girlie talaga ang makata na. Opo na lang. Ito ang susunod. 1972 yon. Okay. Nag-martial law. Okay. 1977. May ibang mga seminarista na at kaparian na nagbuo ng Gombursa. Ang tawag sige, nila. pakita natin. Hindi CNL. Wala akong picture nun. Pero ang isang kasama nila I see. yung sikat ngayong running priest. Si Robert Reyes. Bahagi siya ng Gombursa. Gombursa, hindi CNL Okay. 1977. Ano papakita mo? Ay ito nga ang bridge mula Gombursa tungo sa atin ito. Kasi si Padre Reyes ay isa sa dalawang pare na nagmisa
doon Sa sa ship ng Christmas mothership. convoy, Anong pangalan ng mothership? ah, Ano? MV, nakalimutan ko na yung Ikaw ng nga. Amosup yun eh. Okay. Anyway, habang sila'y nagmimisa, kasama yung isang paring natakpan rito na siya naman ay galing sa Mm. Apostolic Vicariate of Palawan, mamaya dumaan sa likod nila yung Ano? Chinese ship na warship. Navy Oo. warship. So, ang Oo. point ko lang, Joy, O ano nga? na yung kasi yung CNL na Mhm. pre-martial law, Mm. nung nag-martial law, parang forced to go underground. Okay. At na-associate, kaya ninenervous ito si Girlie pag nababag CNL. Mm. Hindi, iba na yung underground, iba na yun. Mhm. Pag underground po nun, mas kumbaga sa lingwahe ni Jose Burgos, hindi na lang liberal, radical na talaga. Okay. O, At associated sa tinatawag na not them, pambansang demokrasya. Ang Gumbursa, mm. ang nagsimula ay hindi mga not them, pero anti-martial law rin sila. Ano Whether, sila? ay siguro, SOCDEM, BISIG, at iba pa. Pero later category rin. Ang punto, hindi naman iisa ang Mm. variety Kaya ng lang, nag-resist. hindi na yan alam ng mga Gen Z. So, Kaya nga pinapalibag natin ngayon. oo, pero punta muna tayo dito sa atin ito. So anyway, yan po. Biro nyo, habang nagmimisa sila, biglang dumaan nearby. Wala kang ganong ano, film clip. Susunod. Pakita na naman natin. masyado nagmamadali. Alam mo naman, ang Gen Z, 7:00 na Ay, hindi ka Gen Z, girlie. Nagpapanggap na Gen Z. Oh, ang next picture po, interesting. Mm. Oh, Oh. yung pag-akyat nila doon sa yan ho ang yung chow, yung nakalusot sa patungo lawa. Kasi nga yung malaking ship hindi makalapit sa El Nido, Mm. sumasakay sa mas maliit na boat palo sa bibig. Pag-akyat nila kasama si dala-dala cruise. Symbolic yan eh. Kasi So, nga si Robert Reyes ba ay katulad ni Gomez, ni Burgos, o ni Zamora? hindi si Zamora kasi hindi naman siya sugarol. Malay mo. Hindi na sinusugal ang buhay. Ayun, At talaga naman. kaligtasan niya. Talaga. Para sa kapakanan ng Oo. issue ng mamamayan at ng bayan. Okay, Okay. okay. Pero paliwanag pa natin, bakit ba pinagkakabalahan natin itong atin ito? Yun nga po eh. Anong connection yan sa faith? Kasi nga, Mm. pag faith Mm. at involvement, Ano commitment, sa Tagalog ang faith? Pananampalataya. pananampalataya Okay. at pakikisangkot Okay. at ano ba yun, lahok sa Mm. mga pagkilos ng mamamayan para sa mga issues. Pero normally, ang kilala natin, social issues. Ako, land reform. Mhm. Yung iba, urban poor. Saan napunta naman tayo? Bakit sa Information. karagatan? Kasi nga dati, Oo. hindi natin masyadong iniisip, pero lumitaw nga ngayon Mm. na ang laki pala ng West Philippine Sea, ang yaman, at ayon sa UNCLOS ay atin. Mm. Pero hinaharang tayo ng China. Kaya kailangang i-assert natin ang ating rights. Pero in a peaceful way. Ayaw nating away. Ayaw natin ng violence, ayaw natin ng digmaan. Pero ayaw rin naman natin basta bibigay na lang sa Siyempre. takot dahil malakas sila. No? Pero may nagsabi na Chinese scholar na never naman daw na nag-invade ang China. Sa buong global tinatawag natin na struggles, may mga bansa na hindi talaga mapipigilan makikipagdigmaan. Pero ang China daw, mainland China, ay walang ganong pakana or Hindi pa. Can ganun. always change. Sabi nga nila, Oo. iba ang logic pag ikay superpower na. Pero, at ang tingin mo ay kabang. Pero sabi mo nga, panahon pa ng Kastila, meron na tayong mga Relationship sa China. Oo, May trade. Oo, nakikipagsangkot na. At marami rin na dun sa Intramuros, di ba yung parya, maraming tumira na mga inchik. At nung sila ay nagkaroon na ng akla
Di ba minasakir din Oo. sila ng mga Kastila? Kaya nga, Maraming Inchik din na nagbuhos ng dugo kasi gusto nilang manatili dito sa ating bansa. Pero pinatay din sila ng mga Kastila. So, paano mo pagtatagpuin na ang daming mga Chinese now, Chinese Filipinos dito na pinanganak, parang yung Kastila, Insulares, yung nga sabi natin, mestizo, katulad ni Jose Rizal. At ngayon, bakit humaharap tayo sa isang malaking hamon? kaya nga, we are Oo. very careful na wag maging racist ang Yes. usapin. Hindi ito anti-Chinese, Yes. kundi anti yung policy Oh. ng Chinese government, ruling party, Mm. na to assert what is an illegal position nila na pinipigilan tayong to peacefully Kasi, yun nga, exploit the resources ng iniisip West ko, Philippine Sea. diba, ang karamihan ng ating mga pangalan ay nanggagaling sa Kastila. Dahil nung bininyagan tayo, binigyan nila tayo ng mga pangalan nanggagaling sa Kastila. Pero marami rin tayong mga kababayan na ang kanilang mga pangalan, katulad ng mga malalaki ngayong pamilya. Tawag nila one syllable Oo, kasi family pag name. tinanong mo, yung Locsin, no? Si Teddy Locsin. Pag sinabi mo yun ay Sin at saka Loc, dalawang pamilya yon. O kaya itong Kohuangko, ano rin yun? O kaya yung mga Go. Wait, Oo. tatlo yan. Oo. Kahit yung Tan, napakarami sa Pilipino, ang pangalan ay Tan, Lucio Tan, Carmela Tan. Ibig sabihin, pag pinaghalo mo ang mga Pilipino at tiningnan mo ang kanilang mga pangalan, either meron silang nuno, kanununuan na Kastila or Inchik. So, paano natin isasangguni yan sa ating mga mamamayan na hindi natin hinahamon sa suntukan, sa barilan, sa digmaan ang mga Chinese? Kaya balik tayo sa sinabi mo. Oh, Yung konsepto ng bansa yes. in the metaphor ni Mm, Benedict Anderson, mm, an imagined political community, hindi ethnic. mhm. We are multi-ethnic, pero Okay. political community, Mhm, meaning in relation to one government. mhm, Pero all the more reason, mhm, let's say the same thing. mm, China, mm. some individuals might come here, might Mhm. even be immigrants, mag-trade Hindi- and all hindi that. nila- Pero yung Oh. government nila, Oh. when they Mm, assert, mhm. but more important, send their militia, send their Mm. Coast Guard, Ganun na send ba? their warships Oh to my God. prevent our Oh. fisherfolk from fishing. Oh. Ibang usapan na yan. Kasi naalala ko nung maliliit pa kami, ang nanay ko ay isang guro sa Tongho Institute. Yun ang isang kauna-unahang paaralan para sa mga Inchik sa Lucena at hindi lang Lucena, sa Quezon. Tapos ang nanay ko tinuturo sa kanila ang maraming kataga na Pilipino aralin. At yung mga kapatid ko, pinasok din ng nanay ko kasi gusto ng nanay ko na matuto sila ng Cantonese at saka Mandarin. So, lumaki tayo na kasama natin, kababayan natin, ang mga Inchik sa ating mga lugar na doon tayo lumaki. Tapos ngayon, nagkakaroon na tayo ng di pagkakaunawaan ng ating mga karagatan sa West Philippine Sea na tinakdaan naman natin na bawat bansa katulad natin, ang Malaysia, ang Vietnam, at iba pang mga island. May exclusive economic zone. Yun. At sino ba ang nagtakda niyan? Ang United Nations Conference on the Law of the Sea. International treaty yan na signatory, hindi lang ang Pilipinas. China is signatory. Kaya nga. And yet they say, hindi namin kinikilala yan. Kayo ay nakapaloob ng 9-dash line. Kaya Hindi, 10-dash line ginawa na natin. Wag na tayo masyadong pumasok. Sabi nila, ano ba yung faith and commitment? Ba't napapunta riyan? kasi malalim na usapin yan. Pero pinapagaan lang natin kasi maikli lang naman itong ating broadcast. Tapos, yun nga, pinaglilimi natin, iniisip natin, paano nga ba natin
pagtatagpuin ng ating puso, ang ating diwa, na hindi naman tayo nang aagaw ng ating mga minana sa mga ninuno natin. At tayo, nakikiisa tayo dun sa daigdigang batas, yung UNCLOS The rule nga. of law at saka peaceful Oo. relationship. Yeah. Hindi tayo naghahanap ng away, Oh. pero ganun nga ang style ng Pinoy. Oh. Hindi nag-aaway, hindi Oh. naghahanap ng away, pero Pero, pag inaway mo, ano? takbo. Hindi. Ang point is, hahanap ng paraang mapayapa sapagkat sino ba naman ang gusto ng gulo? Hindi ba sa sikuluyang Pilipino, makikiramdam ka muna, tapos magtatanong-tanong ka, saan ba tayo kailangang mag-usap at kailangan tayong, yun nga, maging mahinahon. Pero ano na nga ba ang magiging kinabukasan ng ating mga mangingisda dito sa West Philippine Seas? Ito muna tayo sa susunod. Napahaba tayo sa picture na yan. Ah. Ito ang picture maganda. Tingnan mo itong pinagsama ho niyan. Actual pictures ho yan. Yun yung misa na habang sila nagmimisa, siyempre mas maliit yun pero ipinatong natin Yun sa na ba yung yan, tingnan mo Chinese Navy? yung may may mga May cannon. kanyon. Tapos yung isa na Coast Guard sa sa halip na parallel lang, umihit parang hinaharang, parang dederecho, parang babanggain. Kaya sabi nung kapitan, ay nako, kantyawan man niyo ako na ako'y natakot, ay ang kaligtasan ang buhay ninyo kaya pumihit sila pabalik, no? Pero siyempre iba, di ba December 10 yan? Human Rights Day. Oh. Sila ay iba'y nalungkot, nagalit, nagitngit. Ngayon, Tapos hindi tinantanan, pabalik na sa El Nido, binuntutan hanggang the next morning. Hindi mabuti na lang nakalusot ho yung MV Shawi na napapunta pa tayo, nakapagpadala pa ng pamaskong handog. So, pinakang aral dyan? Well, ang punto nga is, kung minsan, parang sina Burgos rin sabi nga, pwedeng ang iyong goal ay mapayapa, limitado sa kanila. Secular, dapat hindi religious, mga natives na ang pero may iba pang puwersang naglalabanan. May rebel forces at may colonial forces. So yung ginagawa mo, kahit ang intention mo ay wala yung politika noon o malaki, i-interpret kang ganun at magre-react sa'yo. Kaya sa halip na magtanga-tangahan ka, Hindi naman tayo tanga. o mabanatan ka na hindi mo alam bakit, maging conscious ka na anumang ginagawa mo, ilugar mo sa isang mas malaki pang eksena. Kasi sa ngayon, ang eksena ng China ay hindi lamang sa Pilipinas. Nakikita nila ng US ay nandyan. Gusto nilang at alam nilang sila ay magkalaban. At akala nila nung panahon ni Digong ay makukuha na nila ang Pilipinas, panig sa kanila. Totoo ba yun? Medyo ganun na nangyari. Ngayon naman, pumihit. Balik naman sa US ang BBM. Pero sa atin naman, sekundarya na mahalaga ay ano yung ating interest? At yun papasok ngayon. Sino ngayon sa dalawang malaking nagbabangga ang powers na ito ang mas nagsusupport ng ating interest, hindi yung ginagamit tayo sa kanilang interest. And ngayon, pagpipiliin, siyempre, dati anti-US basis tayo, no? Talaga namang may panggigipit pa rin dati. Ngayon, ang US. Nandiyan pa rin. Pero ay mas malaki naman ito isang nanggigipit. So sabi nga, kailangan kayong so ano ang the way forward? Kasi with all the building of all this sa Spratly Islands, yung pati ata Benham Rice, nagkaka-interest na sila. Ang China, may mga iba't iba ng installations dito sa West Philippine Sea. Pero ang US din, nagtatayo din sa mga isla natin ng mga tinatawag na parang bases na nga yun military bases yun pero syempre may mga terms pa silang EDCA. Ano nga yun? EDCA nga. Enhanced Defense Tapos, yun nga, may mga usap-usapin na kahit sa Batanes, pinagbabawal ng China yung EDCA, di ba? Ang punto nga is,
ano man ang interest, ang tanong Oh. balik tayo. Mm. Sino ang Oh. magdi-decide? To Na. quote again Anderson, Oh. first part pa lang yung Oh. the nation is an imagined Community. political community. Okay? Pero limited kasi hindi naman global. Mm. But although limited, within its limit, it's sovereign. Okay. Ibig sabihin, tayo ang magpapasya. Sino ang kaibigan? Sino ang kaaway? Ano nga yung kanta ng PETA, yung lilikha tayo ng isang dakilang bansa. At tayo'y lilikha ng isang bayang dakila. Dakila. May pag-ibig sa kapwa at pagkiling sa dukha. Anyway, saka na natin pag-usapan. Ang Ang punto ko hirap. lang dito, Oh. normally po, Mm. yung faith and commitment, Commitment. dati ang discussion of social issues. Yes. No? Land Ngayon. reform, Mm. urban poor, labor rights, women's rights. Mhm. Ngayon pumasok rin national issues, Mhm. including sovereignty. Dati hindi ganun pumapapel dyan ang simbahan, no? Mhm. Pero na-realize ngayon Mhm. ng even leadership ng simbahan na kailangan pumasok rito Di sapagkat ba may nakuha kang mga kaya may mga obispong obispo? sumali at that is Okay. our next slide. Yes. So, This February, can we have it? we were surprised. Oh. Naglabas Can you ng show? position. Yeah. 5 obispo. Si Archbishop Socrates Villegas, parang Socrates. gaas. Pero ang una na, nung panahon ng atin Oh. ito, si Bishop Pabilio nandun na kasi siya ang obispo doon sa Diocese. Apostolic Vicariate of Taytay, north of Palawan. At wala Pero, yan si David. kasi nga, ang nangyari dito, nagkaroon po ng tinatawag na annual meeting ang Catholic Bishops Conference of the Philippines. Napag-usapan ng isyong ito. Mhm. Lahat ng obispo na Mm. kaharap ng West Philippine Sea. So, Sila. Lingayen, Dagupan dyan sa Oh. Pangasinan. Oh. Ayan ay si Archbishop Socrates Villegas Mm. at auxiliary bishop niyang sila yung Fidelis Lai. yung Zambales. Mm. Ayan naman si Bishop Bartolome Santos yata. Mm. Hindi ko alam kung siya o Bishop Socrates. Dapat sumali dapat yung kasi yung Occidental Mindoro, humaharap yan. Pero interesting, yung 5, nag-issue ng statement at sinabi sa gobyerno, yun ang tira. Go beyond words, do something, pero exhaust all legal means in defending the country's claim to the West Philippine Sea. Kailan nila nilabas yung? February, mga February 6 or 7 yata. Checking ko, parang alam ko yung alam ko kung yung statement nila. Ito, lumabas ito ng, Summarize mo. Walang date? alam ko February. Basta sinabi niya, all legal means must be exhausted so that what nature has so bountifully bestowed on us may be ours and may feed generations of Filipinos yet to be born. And if present diplomatic endeavors do not suffice, then it is permissible, pwede, and morally necessary, dapat, Even to have recourse to the friendship of allies. Biro mo posisyon na kahit sila naiilang, paano nga yan? Ang states ay hindi na. Pero kung tutulong sila, who can help us defend what is ours? Sino? Si Lingayen Dagupan, Archbishop Socrates Villegas, Bishop Bartolome Santos, La Union pala, yung San Fernando La Union, Bishop Socrates Mesiona, Taytay Bishop Broderick Pabilio, Lingayen Dagupan Auxiliary Bishop, si Bishop Fidelis Lai. At hindi lang, niisip nila in the near future, baka buong bansa, hindi lang issue ng West Philippine Sea. Sinabi nga nila, the church stands not only with the fisher po, kasi siyempre nahihirapan talaga. We stand with them and we give voice to their fears and anxieties, their woes and then concerns. Kasi nga, sobrang naman ang ginagawa ng China, binubuli tayo. Kaya one of the primary people who receive insufficient assistance from the government, mga fisher po. Kaya nga yung atin ito ay nagpaplano ng pangalawang misyon.
Later mo na lang sabihin. Nervous na naman si Gali, sasabihin. Oh. Pero Baka ano, maging gombursa tayo. we seek peace and it cannot be a moral option to wage. So, ayaw natin ang yan. But neither is it just for the leaders of our country to allow our fisher folk to be driven out of fishing grounds over which international law recognizes our rights. Bilib ako, ang galing ng naging sabi natin statement ng ating mga obispo. Kaya saludo tayo sa kanila. Maraming salamat po sa nagawa ninyong statement ito at Ganun karami ba ang obispo natin? siguro mga 100 kasi bawat probinsya may isa but some provinces have more than one. Pero si Bishop Ambo David, na presidente ng Catholic Bishops Conference, sinabi rin niya, depending on the need, depending on the situation, after consultation, ganyan, eventually they would like to issue na rin a statement at to read a pastoral letter para sabihin sa mga Pilipino, hindi lang ito issue ng mga nandoon sa West Philippine Sea, issue ito ng buong Pilipinas sa pag-issue na ito ng ating bansa. Okay. Ating bansa. Yun ang issue. On that note? Hindi po. May last point. Okay. Ang last point ay ito. Veritas. Ayan. Ano po yan? Ito nga. Kasi nga, dahil ang church ay committed na rin na tumulong. Pero sabi nga na, if people are not informed and regularly, bakit tayo nandiyan? Kaya nakipag-usap ang atin ito, yung coalition natin, at sabi, pwede bang magkaroon ng programa sa Catholic, una sa Catholic schools, magpaliwanag. Pero sinabi ng Veritas, kung gusto nyo, magkaroon kayo ng 1 oras kada linggo per week, no, na programa ng atin ito. Pero hindi lang West Philippines ang pag-uusapan. Lahat ng national and social issues, mga issues natin. Conscious tayo na ating ipamulat sa ating mga mamayan. Parang issue natin ito, hindi lamang nila ng ilan, no? Tapos, pero nangyari, kaya nga sa ating poster sinabing, ang first 30 minutes sana, joint broadcast, initial broadcast ng atin ito, Veritas at Senior City Kwentuhan, ay mali palang informasyon namin. Ang kontrata magsisimula sa February 24, hindi today. Kaya next February 24, ang unang broadcast ng atin ito. Ang anchor dyan ay si RC Garcia. Kasi parang late yun. Pero nakakatawa. Gusto sana niya ngayon dahil nga gumbursa. Pero pag next week, EDSA na yun eh. At ibang issue na ng simbahan at pananampalataya yun. Democracy, return to authoritarianism, truth. Kaya baka hindi na joint tayo doon. Bahala na, pero tutulong lang. Pero yung kontratang yan, the whole year na. Siyempre, nangungulekta pa ng pera ang atin ito. Pero sa ngayon po, at least guaranteed na for half a year. Pero naniniwala tayo na marami hong magko-contribute at sana tuloy-tuloy po ito and magiging guest rin tayo ron. So, sabi ko na lang kay RC, at least magagamit natin ang Senior City Kwentuhan na i-announce na starting February 24, Sabado, araw ng EDSA, sa gabi nun, 7 to 8, Radio Veritas 846, Radyo Totoo. With the host, Arsenio Arci Garcia, veteranong aktivista ng lansangan, pero napakadebotong Katoliko at malalim mag-isip ang pananampalataya. Nag-uusap nga kagabi. Din siya ang co-host na babae. Yun nga, problema ko, una hahatakin sana ako, hindi na ako pwede. Ay baka ikaw, babaylan ka eh. Meron akong reunion eh. Sige, iba na lang. Kasi sabi nga natin, magandang kumuha, hindi lang babae, ba't bata-bata. Si Paeng. Kung available siya, pero mahirap every
At saka sabi ni Pai, ay hindi ako ganun ka-religious. Hindi. Dapat kasi, dapat Ah, authentic. Yung alam na hindi lamang nagko-quote-quote ng Bible, kundi talagang buhay pa ba yung authentic. mga taga-SCM? Siguro, Oh, yun. kung may nakikinig dito at kayo'y napapakinggan nyo ang tawag ng banal na Espiritong maging co-host ng Yes. atin ito. May the Holy Spirit call on Text you. lang po kayo at Oo. sana'y at saka pero Hindi yung kung mga hindi man co-host, Catholic at least schools. magiging Guest. guest po. Oo. Kasi mahalagang Mm. iba't ibang henerasyon ay magkatulong-tulong rito sa ating issue ng mga social but especially national issues and i-ground natin sa ating faith para yung ating tema ng faith and commitment ay talagang patuloy na wawide up po tayo sa closing 5 minutes ng ating program. Mhm. Unang-una, papasalamat po kami sapagkat hindi natuloy ang sunog ng Kung aming hindi, kapitbahay. postpone namin. Konti ho kami postpone. Biro mo, mga 15 minutes before the beginning nito, dumating ang bumbero katabi namin sapagkat Saka pinalabas na kami lahat sa pinalabas sa bahay. bahay kasi may usok. Kasi nga may isang electric pan na nagliyab tapos nasunog ang Kama. kama at ang Kutsyon. usok. Okay. Mabuti na lang po natuloy ang Pinag-adya. safety. Oo. Pinag-adya kami ng Holy Spirit. Sabi, meron pa kayong haharapin na broadcast. Kaya balik na uli kayo sa bahay. Pangalawa po, Mm. parang pag-summarize ang ating pinag-usapan. Bagamat, hindi natin masasabi namang tayo super devoted. Mas deboto ang nanay mo, at tatay natin. No? Yes, ang inay din. At ang inay. Tayong mga henerasyon, minsan hindi na ganun ka-religious. Sabi nga nila sa ang ating henerasyon might not be as religious, meaning devoto, nagro-rosaryo, nagnonobena. Nagro-rosaryo ako araw-araw. Pero we are still spiritual. And more Yes. important, we ground our commitment natin sa social issues and national issues in our faith. Yes. Kasi in the end, we have to study. Pananampalataya. There are ideologies, there is science, sociology, politics. Pero at the core, dapat may pananampalataya, may values na pinanghahawakan na rin. At tingin natin yan ay related to the will of the God we believe in for ourselves and for our country. Kasi naniwala po kami pareho ni Gary sa henerasyon na faith, although deeply personal, cannot be purely individualistic at personal issues. It must get involved in social issues. It must get involved in national issues. And in global. And even global issues. Kaya mahalaga po na from time to time mapag-usapan natin ito sapagkat sa totoo lang, minsan hindi natin ano ba talaga ang solusyon? Parang hirap. Alam nga naman sabihin mo lang, magdasal ka na lang. Hindi pwede. Hindi, Kailangan yung gamitin ang isip mo. Yung action is a prayer in action. We must combine prayer and action. Yeah. Action and prayer. And we must combine yung individual effort at organized effort. Kasi kailangan meron kang paniniwala. May pananampalataya ka. Kasi kung wala, paano ka kikilos ng tuloy-tuloy? At saka kung hindi ka naniniwala na may patutunguhan yung gagawin mo, di talo ka na, di ba? Kaya nga isang dialogue doon sa Gumbursas. Di ba sabi ni Gumbursas, sinumpa ba tayo? Malas ba tayo? Parang yun nga. sinabi sa, oy, wag ka mag-isip na ganyan. No? Maniwala tayo na hindi kahit tayo ang ating malas. kamatayan ay magiging parang darating ang liwanag dahil sa ating sakripisyo. Sa Tagalog yung spark yung parang nagmitsa. Yung parang kuminsan kasi talaga parang hindi ganun kalinaw ang pag-asa, patutunguhan. Pero sabi nga na, faith and hope allows you to walk through the dark, believing that there will be light at the end. But in addition to faith, hope, there is also love. Kasi nga, February ngayon. Kaya nga kanina, sa Kalambag, naging guest kami ng mga kabataan at tinanong rin,
Si pag-ibig Akim sa at si bayan, Meryl. pag-ibig sa kapwa, Mm. at pag-ibig sa sarili. Yes. At tulad ng nabanggit po namin sa kanila, kami nung nasa bilangguan po ako, may isa kaming magaling na kompositor, nag-compose ng awit pangkasal sa bilangguan at ang closing lines niya ay pag-ibig sa bayan, Mhm. pag-ibig sa kapwa, ito ang dalisay, ito ang dakila. Mm. Okay. Pero yung binanggit naman Mm. ni Girlie Mm. na awit naman ng kapatiran ng PETA, yung Tayo At ay lilikha. at tayo'y Tayo'y lilikha ng isang bayang Bayan. dakila. At, May pag-ibig sa kapwa at, at pagkiling sa dukha. mhm. Tapos ang pangatlo, Mm. kinote ko yan, Ano? nung ako'y nagsalita sa pulpit, O ano? si Jess Santiago, Oo. yung 7,000 pulo, Oh. watak-watak, paano magkakaisa? Mm. Ay, hindi lamang ang hirap, kundi laging dumarating ang unos, bagyo, kaya Mm. disaster risk reduction. Mm. Pero ang kanyang anthem sa huli, Oh. an assertion of faith, Mm. hope, and love ay ganito. Oh. At mula sa guho, tayo ay babangon. Mm. Pag-asa'y bulaklak Mhm. na muling sisibol. Mhm. Sa kinalugmukan, ating ititindig Ang ang bansa ng ating mga panaginip. Ang pangarap. Ay, panaginip ang sabi nyo, unang palitan. Pero tama-tama po, sinabi natin, Mm. the martyrs who came before us, Yes. sa araw pong ito, Yeah. nagpupugay tayo, kinikilala, pinararangalan, sapagkat yung kanilang sakripisyo at pagbubuwis ng buhay nila ay naging hindi lamang inspirasyon, kundi nahahanguan natin ng leksyon. Para tayo, henerasyon namin, henerasyon na susunod, ay patuloy ring mag-contribute sa pagbubuo ng isang bansa. An imagined political community na iba't ibang ethnicity, iba't ibang uri na pwedeng magbigkis para we will be sovereign. Tayo ang magpapasya kung anong bansa ang gusto natin. At hindi yung iba, kahit sila'y mas malalakas at mas malalaking mga bansa at gobyerno, hindi tayo basta bibigay, pero kailangan magtulong-tulong sapagkat hindi ganun kasimple po. At sana itong konting contribution namin sa hapong ito ay nakadagdag. Pero tulad ng dati, the last word is girlies. Maraming pong salamat na kayo po ay nakikinig at ito pong aming broadcast ay re-record pa patungo sa YouTube. Kaya kung hindi po nyo nasaksihan ang ating mga pakikipag-usap sa isa't isa, meron pa ho kayong makikita sa YouTube. At sa susunod po na mga namin, broadcast, pwede ho kayong magmungkahi ng ano pang mga nais ninyo mapag-usapan namin. So again po, as we close, thank to our sponsors, INET Philippines, particularly Adult Learning and Education Program, Senior sa panahon ng COVID, Lapis Sitio Channel. Ay, nakalimutan na bagating kanina ang PRRM at Oo, iba pang ngayon mga na. sponsors. And tulad sabi ni Punigeli, this is recorded and will be posted soon on YouTube. Sana po sa araw ng mga puso, Yes. hindi lang pag-ibig sa kapwa, kundi pag-ibig din Pag-ibig sa sa bayan, bayan. sa diwa ng bursa at diwa ng katipunan. Maraming salamat po. At magandang gabi sa inyong lahat. Enjoy the rest of your weekend. Maraming salamat. Bye.